Kamusta naman ang pagsusuklay ko, di ba? Parang mukhang Isang bakol ang mukha ni ano na naman eh. O bakit nagtatampo na naman? Ting umaga na lang. Bakit Tatampo ka na naman. Parang first time kita nakitang malungkot mo. Hindi, lagi nga malungkot yan. Lagi kaya ako malungkot, pero sa first part of the morning. Oo, lagi. Napasin niyo ba yun? Hindi, pero di malungkot talaga ako, guys. Kasi kahapon, di ba, sobrang traffic nga dahil doon sa mga road closures. So habang nandun ako sa traffic, nakapagmasid-masid ako doon sa paligid. Tapos may nakita ako isang pamilya. Siyempre, may nanay, may tatay, tapos may dalawang anak. Tapos kahit sa bangketa lang sila obviously parang doon lang sila nakatira kasi nandun yung mga gamit nila. Tapos morning yun papunta ako sa work. Nakita ko, parang nagbe-breakfast sila. Tapos halos ang konti lang nung kinakain. Parang kaperanggot na kanin. Tapos yung ulam nila parang talbos ng kamote. Tapos may saging lang na hinati-hati. Ganun lang. As in, very simple to think na apat sila. Pero alam mo yung nakakatuwa kasi wala talagang kabakas-bakas sa mukha nila yung parang naghihirap or parang nagreklamo dahil yun lang ang kinakain nila. Yun lang ang nakahain. Masaya sila, nagsusinusubuan nila yung mga anak nilang maliliit. Nakakatuwa na makita Samantalang yung tayo, hindi tayo makontento, diba? Oo, iba nga yung mga talaga ang lalaki ng bahay, hindi naman sama-samang kumakain, di ba? Alam mo, tamang-tama yan, Monica, dun sa ating verse for the day. Yung Kawikaan 15:17. Maigi ang pagkaing gulay na may pag-ibig kaysa matabang baka at may pagtataniman. Yan. Proverbs 15:17. Better is a dinner of herbs where love is than a stalled ox and hatred therewith. Yan. So mabuti na yung gayon lang kinakain nyo, masaya naman kayo, sama-sama pa rin kayo kaysa yung, yun nga tama yung sabi ni Rina, di ba? Hindi makontento. Fiesta yung pagkain nyo, tapos wala naman kasama. Totoo. Diba? Pag isa ka sa hapagkainan.